chapter 20, verses 10 to 20. John chapter 20, verses 10 to 20. At basahin po natin ito lang sa salita. Okay? John chapter 20, verses 10 to 20. Sabi po ng verse 10, Then the disciples went away again to their own homes. But Mary stood outside weeping, and as she wept, she stooped down and looked into the tomb. And she saw two angels in white sitting, one on the head, at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. Then they said to her, Woman, why are you weeping? Who said to him, Ascended to my Father? I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things to her. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled, for fears of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and said to them, Peace be with you. Together, when he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na inyong binigay sa amin at salamat sa bawat isa na binigyan po ng pagpapauna ang araw na ito, ang oras na ito, ang pagsamba, Panginoon, sa iyo. At salamat po sapagkat mapapag-aralan namin po ulit ang inyong po, Panginoon, na salita. At tunay po na ito ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng gabay sa bawat isa sa amin. Sa aming pag-aaral muli ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo, dalayan po, Panginoon, bigyan po kami ng panibagong katuruan na magbibigay ng lakas at sigla, Panginoon, sa aming pananampalataya. Samahan mo kami sa bawat bahagi ng aming pag-aaral. Tulungan mo yung lingkod na may bahagi nito ng maayos, ng malinaw at may kapangyarihan. At dalayan po, Panginoon, na anuman ang marinig namin ngayon na turo mo, tulungan mong gawin namin itong bahagi ng aming pong mga buhay. Sa pagkatapos ng idalagan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malapit na po ang eleksyon. Ano po? Alam niyo ba kung ilang araw na lang? 22 days na lang. At magkakaroon na po ulit tayo ng tawag nila ay midterm election. Ano po? Ang ating pong mga ino-nominate o ino-nominate, ang ating mga iboboto, no, ay pamula senador, ano po, hanggang sa mga konsihal ng bayan. Ano po? At alam niyo po, sa ating pong pagboto, alam ko po na nangangarap tayo lahat na doon sa ating mga iboboto, kung hindi man lahat ay masusolusyonan ng mga government officials na ito, yung ating pong mga problema. No? Yung problema ng ating bayan, yung problema ng ating bansa, no? Yung krimen, yung corruption, no? Yung poverty, no? Yung education, at marami pang iba. At alam po ninyo, ngayon pong taong ito, no, ay nababahala ang ating pong pamahalaan sa isang problema na naniniwala ako na hindi lang ngayong taong ito natin na kita, no, naranasan, no, itong problema ito, itong hamon na ito na kinaharap ng ating bansa. Ito yung tinatawag na misinformation or disinformation or sa ibang salita ay fake news. Di po ba? Pero dahil sa tindi nga ng fake news na kumakalat sa ating buong bansa, ang mga congressman po ay nagkaroon ng mga investigasyon. No? Kinuha nila, inimbita nila, inimbestigahan nila yung mga vloggers, no, yung mga influencers, yung mga content creators, sapagkat marami sa kanilang mga binabahagi ay hindi totoo. Na dahil sa hindi totoo itong mga kanilang ibinabalita, naapektuhan ang lahat ng maraming mga tao. At maging ang gobyerno, kumbaga ay nagkakaroon ng matinding problema. Alam niyo po, hindi natin talaga may iwasan, no, na ma-involve at maniwala at maapektuhan ng fake news. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat
Ayon po, no, sa Philstar.com, 116.5 billion ang population ngayon ng mga Pilipino, no? As of yesterday, no, April 19, 2025, ang populasyon po natin dito sa Pilipinas ay 116.5 million. At 90.8 million dito ay gumagamit ng social media, no? Naka-register, no? May legal na pangalan, no? Kumbaga pagka sinearch mo yung mga pangalan nitong 90.8 million na to, makikita ninyo yung kanilang mga profiles. So, wala pa dyan yung mga pseudo names, di ba? Yung mga trolls na tinatawag. So, siguro mga 100 million, no, ang involved, no, or connected sa social media. Tapos, ang sabi dito, dun sa Philstar.com, 8 hours and 52 minutes daw ang ginugugol ng isang tao sa social media. Imagine, 8 hours and 52 minutes a day. Okay? And then 5 hours and 20 minutes using the mobile phones and 3 hours and 32 minutes ang paggamit nila ng computers and tablets. Kaya hindi talaga malayo na tayo kung lahat ay maapektuhan ng fake news. Sapagkat, imagine, halos maghapon no, sa buhay po natin, tayo po ay nasa social media. And in fact, pagka nga tayo ay magbabakasyon, di ba? Pag magbubuk tayo ng hotel, ang lagi natin hinahanap doon, meron bang wifi? Diba? At minsan, yun ang deciding factor. No, kahit wala ng free breakfast, basta may wifi. Pero kung walang wifi, minsan maghahanap tayo ng ibang hotel o pupuntahan. Basta kailangan merong wifi. In fact, kahit mga bus ngayon, no, nasasakyan mo, kung pupunta ka sa, o mag-long trip ka, no, yun ang panghatak ng, ng mga bus company ngayon. Free wifi. Okay? Bakit? Sapagkat tayo po mga Pilipino, ay involved po tayo sa social media. At dahil nga po tayo ay involved dito, madalas nabibiktima po tayo ng fake news. Naalala ko po yung aking kuya, 20 years ago, binalita niya sa amin, magkakapatid, na, meron nag-email sa akin, nanalo daw ako ng 50,000 euros. No? Ibigay ko lang daw sa kanila yung aking bank account at isasend yung 50,000 euros. So excited na excited siya. At sinabi niya sa amin, yung mga plano niya na bilhin pagka natanggap niya yung 15,000 euros. Pero dahil sa natanggap na rin namin yung email na gano'n, ang aming tinanong sa kanya, bakit ka tumama? Meron ka bang tinayaan? Sabi niya, wala. Nagtama kumalit ako. Sabi ko, naku, yan ay scam. Natanggap ko na rin yung news na yan. No? Hinihingi yung aking bank account. Kaya sabi namin, huwag mong ibibigay yung bank account mo at saka yung mga detalye. No? Sapagkat sigurado na nakawan mo. And true enough, after few days, nabalitaan na nga namin na yung mga email na yun ay scam. Alam ko po, marami kayong mga natatanggap or natanggap na rin na mga ganun, kumama ka ng ganito, no, ibigay mo lang itong mga ganito, at matatanggap mo yung mga awards na yun. Ang nakakapagtaka, mga kapatid, kahit na ilang beses na natin nabalitaan na may mga naloko, no, na scam ang mga ganyan, ay marami pa rin ang kumakagat. Di po ba? Marami pa rin tayong nababalitaan na nagre-reklamo kasi nawalan sila ng ganito kalaking halaga. Di po ba? So, alam po ninyo sa umaga ito, hindi lamang na ngayong mga panahon ito, hindi lamang nung nag-uso ang social media or computer or wifi, nagkaroon ng fake news. Ang unang-unang fake news, mga kapatid, ay nangyari sa Garden of Eden. No? Sa Garden of Eden. Sabi po sa Genesis chapter 3, verses 3 to 5, basahin niya po natin. Ready? Begin.
But God did say, You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. you will not certainly die, certain says unto the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. So makita natin po dito na alam po natin na nung nilikha ng Panginoon ang langit at lupa for 6 days kasama ang mga tao, ay napakaganda. Perfect. Everything is perfect. Everything is very good. Okay? And then, gumawa ang Panginoon ng garden, doon niya nilagay ang mga tao. No? Doon niya nilagay si Adam and Eve. At meron doon puno, no? Na nakakaalam ng mabuti at masama. At pinagbabawal ng Panginoon na kainin yun. Sapagkat the moment makainin, ay mamamatay. Yun po ang utos ng Panginoon. Pero, here comes the serpent, no? Na, kumbaga, representation ni Satan. At ang kanyang pinag ay si Eve. At ang sabi ng Satan, bakit hindi ka kumain yan? Pumitas ka dyan. No? At itong sabi niya, God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. No? So yun ang sabi ni Eve, hindi ko dapat yan kainin or lipuin. Bakit the moment makainin ko yan, mamamatay ako. Pero ang sabi ni Satan, you will not certainly die. Okay, so faith is not that, no? You will not certainly die. Then, verse 5, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. So, talim, kumbaga ng doubt, si Satan sa isip ni Eve, na ayaw pala ng Diyos na malaman ko yung mabuti at masama. No? Ayaw ng Diyos na mabuksan ang aking mga mata. So parang ang punto dito ni Satan ay pwede suwayin ang Diyos. Yun ang fake news niya ipinapakita, itinuturo kay Eve. At alam niyo po ba hanggang ngayon? No? Yung katotohanan na yan, no? Or yung fake news na yan, ay patuloy na lumalason sa ating mga isipan. Hindi lamang sa mga hindi mananampalataya, kundi para din po sa atin. No? Pwede suwayin ang Diyos. Humingi ka na lang ng sorry mamay. Di mo ba? So mga kapatid, welcome. Sorry, also. Si Sister Ab. Hello. Okay. Good morning. Okay, so makita po natin dito na ang unang fake news ay nangyari nga sa Garden of Eden. At ang fake news na yan ay ang gustong sabihin ni Satan sa mga tao hanggang ngayon. No? At yan po ay very effective na pwedeng suwayin ng Diyos. At yun nga ang nangyari. At yun ang dahilan kung bakit naghihirap tayo ngayon, kung bakit namamatay ang tao. Because of their belief of that fake news. Kaya po nagkakaroon tayo ng maraming problema sa buhay sapagkat naniniwala tayo sa maraming fake news. At hindi lamang po noong panahon ng Genesis, no? Hindi lang noong panahon sa Garden of Eden nagkaroon ng fake news. Maging sa muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo ay mayroon din fake news na pinakalat. No? So nakita po natin dito sa Matthew chapter 20 verses 11-13, sabi niya, while the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. When the chief priest had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, you are to say his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. No? So, katulad na nangyayari yung fake news ngayon, kung kailangan magbayad para magsinungaling yung mga tao, para hindi sabihin, no, hindi ikalat yung totoo, kundi yung balik na information. So ito po, mga kapatid, alam niyo po ba, kung inyo pong pag-aaralan, ito po, all throughout history, ang resurrection ng Panginoong Kristo, may pinakamaraming effort po, ang mga tao na hindi naniniwala na ito po ay pasinungalingan.
meron pong isang belief na hindi totoo ang resurrection. No? Kaya empty tomb yung nakita nitong mga babae na ito because they went to the wrong tomb. Right? Yun ang tinuturo nila. Mali kasi yung tomb na kanilang pinuntahan. Okay? Pero kung mali yun, no, hindi sana gagawa ng ganitong issue itong mga religious leaders na ito, itong mga Pharisees na ito. Hindi sana sila magbabayad ng mga fake news na ang sasabihin ay ninakaw yung katawan ni Christ. Di po ba? Dapat ang sasabihin nila, maling tube yung kanilang pinuntahan. At saka, dapat magpakita sila ng katawan ni Kristo na nagpapatunay na hindi nabuhay si Christ. Nakasundan niyo ba ako? Kasi may marinig kayo katuruan na hindi totoo na nag-resurrect si Christ sapagkat ang pinuntahan nilang ito ay hindi yung tugpo saan siya inilibig. Kaya hanggang ngayon, ay hinahanap pa rin nila yung tube na yun. In fact, may mga nagsabi na rin, may mga documentaries na rin na lumabas na sabi nila, nakita nila yung buong family ni Christ. Yung libingan ng buong family ni Christ. But later on, nung talagang pinuntahan ng mga archaeologists, ay hindi talaga nila alam kung yun yung mga skeletons na nakita nila ay kay Christ. Wala talaga silang makikita mga kapatid. Because ang Panginoong Kristo ay nabuhay na magbuhay. So ito po, makikita natin na even the resurrection of the Lord Jesus Christ ay naging biktima ng fake news. At ang nakakalungkot, ang mga nagpasimuno sa verse 12, when the chief priest had met with the elders and devised a plan. They gave the soldiers a large sum of money, telling them, you are to say, his disciples came during the night and stole him away when we were asleep. Alam niyo po bang napakalaking insulto dito sa isang Roman soldier? Itong fake news na to. Kasi, sabi dito, you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. So bakit ito naging insulto sa mga Roman soldiers? Alam niyo po, ang Roman soldiers, they are trained to fight. They are trained to protect no matter what. At ang utos sa kanila, kung babasahin niyo po ang Matthew chapter 27, ang sabi ng mga Pharisees, teka, sabi nitong bandaraya ito, ang tawag niya sa Panginoon sa Kristo, bandaraya. Pag namatay daw siya, after 3 days, mabubuhay siya ulit. Kaya, sabi niya kay Pilate, pabantayan natin yung kanyang libingan at tignan nga natin kung mabubuhay siya maguli. Kasi baka nakawin siya ng mga apostol, tapos ipalabas na nabuhay na maguli. So, sino yung mababantayin mo doon? Sino yung mababantayin mo doon? Yung mga pipitsugin ng mga soldiers. Pero yun nga, walang pipitsugin na Roman soldiers. Ang lupit ng training mo. They are trained to kill. Para may execute yung kanilang protection. Diba? So, this fake news is an insult to them. To their abilities. Imagine, nalusutan sila ng mga disciples. Kung ito ang papalabasin kung ito ang papaliwalaan. Samantalang mga disciples, sino ba yung mga yun? Are they well-trained army? Are they well-trained military or warriors? No, they are simple fishermen. Di ba? Isda lang ang kayang hulihin ng mga yun. Diba? Net lang kaya nilang hawakan. Hindi nila kayang itulak yung bato na nagtatakip. At ito pa ang isa na insulto. Sabi niya, during the night and stole him away while they were asleep. So maki-question to mga to. Di ba? Bakit kayo natutulog? Di ba? Bakit hindi kayo nagbabantay? Yun ang dahilan kung bakit kayo naandyan eh. Di ba? So mga ombudsman ko makakasuhan ko mga Roman soldiers
Pero dahil sa binigyan sila ng pera ng malaki, kinain na nila yung kanilang dagat. At yan ang nakakalungkot sa marami sa panahon natin ngayon. Kung bakit marami sa atin ang kumakagat doon sa mga fake news. At marami nagpapakalat ng fake news. No? Sa ngayon, kung inyong papanoodin ang inyong mga Facebooks, no? Para dumami lang ang likes, diba? Para dumami lang ang views, at para dumami lang ang kita mo, kung ano-ano ang mga ipopost mo. Hindi po ba? At kahit ano talaga, ewan ko po kung naobserbahan niyo, kahit anong klase, no? Kahit na ibenta ang buong katawan, no? Ilabas yung buong katawan, no? Para lamang dumami ang likes, ay gagawin. Para sumikat lang. At nakakalungkot. Kahit na masira ang pagkakaibigan, para kahit na masira ang mga relationships, ay gagawin para kumita lang o dumami ang mga nice videos. Para sumikat. Nakakalungkot. No? Kumbaga, yung iyong dangal ay iyong ipinagpapalit for popularity, for fame, for fortune. Pero kung mapapansin niyo mga kapatid, ang lahat ng resulta ng fake news ay ano? Kapapa. Na mapapahama. Okay? So, ngayong umaga mga kapatid, pinag-uusapan natin ng spiritual tune-up. No? From March to May, gusto nating suriin, kumusta ba ang ating mga spiritual na pamumuhay? No? Is our faith still intact? No? Ang ating bang pananampalataya ay matatag at matibay? Lalo ba itong tumitibay pagdaan ng panahon? Lalo na pag maraming mga fake news, maraming mga pagsubok. No? Or ito ay unti-unting lumuluwag. No? Unti-unting kumukupas ang ating pong katapatan sa Panginoon. At ang ating pong mga pinag-usapan ngayon kung buwan ito ay who is Jesus to you? No? Isang paraan para mas maging matibay ang ating pananampalataya, kailangan natin makilala kung sino ang Panginoong Jesucristo. Last week, pinag-usapan natin the King of Palm Sunday. Sino ba itong hari ng Linggo ng Palaspas? At ngayon pong umaga, nais ko pong pag-usapan natin for us to be strong in our faith. Ano po? Para maging maayos po ang ating mga spiritual lives. No? The resurrection of the Lord Jesus. No? Napaka-common na pamagat, pero napakahalaga po. Na ito ay hindi natin dapat makalimutan. No? Huwag natin po itong baliwalain sapagkat napakahalaga ng katotohanan ito, the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kanina umaga, nakikinig ako sa isang preacher at ang sabi niya, ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ang main foundation ng ating pong pananampalataya. It is not Christ's death, it is not Christ's miracles, no? It is not Christ's teachings, ang ating pong foundation, but it is the resurrection of the Lord Jesus Christ. Sapagkat sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, kung hindi nabuhay na magmuli ang Panginoon, walang kwenta itong mga pinagagagawa natin. No? Sayang ang mga pamasahin ninyo, sayang ang mga oras ninyo, sayang ang mga lakas ninyo sa pagpunta dito, sa pagbubuklat ng salita ng Diyos, sa pagbabasa, sa pagbabahagi nito, kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, kung hindi siya nabuhay na magmuli, katulad lang siya ng ibang mga martyrs. Katulad lang siya ng ibang mga bayani, no? Na yun, inialay ang buhay para sa kalayaan ng nakakarami. Pero still, hindi nabuhay. Kaya kakaiba, kaya angat, no? Kaya special po ang ating po relationship sa Panginoon. Because the Christ that we are worshiping, that we are following, resurrected. He did not remain in His grave. No? Salamat sa Panginoon. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon kumubagan ito. Ang setting po dito ay linggo din ng madaling araw. 2,000 years ago, madaling araw ng linggo, ang sabi niya, early on the first day of the week,
while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So, 3 days after na mamatay ang Panginoong Kristo, ito si Mary Magdalene, itong number 1 ng tagasunod, no? Ay bumisita doon sa libingan ng Panginoong Kristo. By the way, si John, ang nirecord niya lang na babae ay si Mary Magdalene. Pero si Mark, ang nirecord niya na magkakasama na dumalaw sa libingan ng Panginoong Kristo ay 3. No? Si Mary Magdalene, si Mary the mother of James, and Salome. Bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Okay, so itong tatlong kababaihan na ito, sila ay nagpunta doon para punasan doon ang pabangon yung katawan ng Panginoong Kristo. Sapagkat ang mga Hudyo, hindi uso sa kanila ang balsam. No? So, pinapahidan lang nila ng pabango para hindi siya bumaho. Okay? Pero, nung pagdating nila doon, bukas na yung cover. No? Nung tomb. In fact, habang sila naglalakad, pinag-uusapan na sino kaya ang magtutulong doon? Sino kaya tutulong sa atin? Pero pagdating nila, ay bukas na. So, nataranta silang lahat. No? At pagpunta nila doon, nakita nila wala na ang Panginoong Kristo. At nung makita nila wala doon, pumunta sila sa mga apostol, no? At ibinalita nila wala ang Panginoon. Akala nila ay may kumuha. Okay? So, ngayon kung maga, meron tayong titignan na 3 pangyayari, 3 events, no? Sa muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Ang una, the commotion, no? Or ang kabuluhan, no? Sa muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Natulantang silang lahat, no? Una, sino ang nagtulak nung pangsara, no? Yung taklob nung kanyang libingan, no? Na yun po ay hindi kayang itulak ng isang tao lang, no? Sapagkat napakabigat po doon. Sabi dito, sa John chapter 20 verses 10 to 13, that the disciples went away again to their old homes. So, nung ibalita ng mga babae na nawawala ang Panginoon Kristo, yung mga apostol, nagtakbuhan sila doon sa tomb, at kung makita nilang wala, anong ginawa nila? Nagbalingan sila sa kanilang mga bahay. But, sabi dito, but Mary stood outside by the tomb, weeping, and as she wept, she stooped down and looked into the tomb. Yung salita pong weeping at saka yung wept dyan, ang literal na kahulugan po niyan ay umalahaw siya. Sumisigaw siya na umiiyak. Experience nyo na ba yun? Sa inyong pag-iyak, yung atungan ng tawag sa atin. No? As in, ang lakas. Naririnig talaga ng, pagkasabay tayo umiyak ng ganito, pakinig ng kapitbahay yung ating iyak. Hindi ito higpit. No? Yung pag-ganun, kundi talagang sumisigaw. No? Sapagkat nawawala ang Panginoong Jesus. At magiging mga apostol, no, sila din ay natataranta. Ngayon umaga, gusto ko makita natin dito sa commotion na ito. Bakit nagkaroon ng commotion? Nung mawala ang Panginoong Jesus. Okay? Nagsabi pa dito sa verse 13, then they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." So ito yung dahilan bakit sila nagkakagulo. Nawawala yung aking Panginoon at hindi namin alam kung saan siya nilipat. Okay? Ano yung gusto kong makita natin? Bakit nagkaroon ng commotion? Una, because they forgot what he said. Nataranta sila, nagulat sila, kasi nalimutan nila yung sinabi ng Panginoon sa kanila before Jesus died. No? Kung atin kung titingnan itong Mark chapter 8 verse 31, ang sabi niya, he then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law,
and that he must be killed, and after 3 days, rise again. Alam niyo po ba kung kailan sinabi ito? Sinabi niya ito nung tinanong niya si Pedro, who do you think I am? They say I am. Ano yung sabihin doon? 40 days bago mamatay ang Panginoon sa Kristo. Sinabi na yan, no? Na darating ang time, pahihirapan ako. No? I will be rejected by the elders, no? By the chief priest and the teachers of the Lord. And I must be killed. But after 3 days, I will rise again. Okay? At alam po ninyo, after 6 days, kung babasahin niyo po, sa Mark chapter 9, verse 31, ito rin po ulit na sinabi niya. No? Papahirapan ako, mamamatay ako. After 3 days, mabubuhay ako ulit after 6 days. And then ang sunod, ano po, ay nung bago siya pumasok sa Jerusalem, bago yung Palm Sunday. Ibig sabihin, 5 days before he died, no, ang sabi niya, I will be killed and I will rise again after 3 days. 3 times yung pinaalala. Di ba? At basa natin sa Bible, basta inulit ang isang phrase or ang isang word. Pag inulit ito, ibig sabihin, mahalaga ito. Huwag mo itong kakalimutan. No? Dapat intindihin mo kung bakit ito ipinapaalala siya. And the Lord Jesus Christ reminded them 3 times na mamamatay siya, then after 3 days, mabubuhay siya magulit. And yet, they forgot the promise. They forgot the prophecy or this prophecy. Kaya nga sabi dito, buti pa itong mga Pharisees, no? Buti pa itong mga religious teachers. Ang sabi yan, Sir, they said, we remember that while he was still alive, that is what he said. After 3 days, I will rise again. Diba? So, give the order for the tomb to be made secure until the 3rd day. Otherwise, his disciples may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. This last deception will be worse than the first. Okay? So, sabi po dito mga religious teachers dito, teka, naalala namin, nasabi ng mandaranihan ito, mabubuhay siya after 3 days. Kaya bantayan natin. So, buti pa yung mga yun, no? Yung mga hindi nakasama ng Panginoon Kristo. Pero itong kasama ng Panginoon 24/7 for the past 3 days, they forgot the reminder na 3 beses. Alam niyo po, meron po ako isang na-realize. When you forget God's promises, you will panic. Magpapanig ka pagka nalimutan mo ang mga pangako ng Diyos. Diba? Balikan ninyo yung panahon na kayo ay nabibigatan ng problema. No? Maraming problema. No? Parang gusto mo nang sumuko. No? Parang gusto mo nang i-let go ang iyong pananampalataya. Alalahanin mo yung time na yun. Ang dahilan kung bakit nangyari po yan sa atin, at ang dahilan kung bakit mangyayari po yan sa atin, is when we forgot what He said. Pagka nalimutan natin ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya napakahalaga mga kapatid, na sa ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon, sa ating pong pagbabasa ng Kanyang salita, huwag lang natin papasukin dito sa kanan at palabasin sa kaliwa. No? Sa ating pong pagbabasa ng Kanyang salita, huwag lang natin basahin for the sake of reading. No? Basahin po natin ang Kanyang salita para matuto tayo. Para malaman natin ano bang gusto ng Diyos. Ano bang plano ng Panginoon sa atin. Sapagkat ito po ay binigay sa atin ng Panginoon, itong pakikinig natin ang salita ng Diyos ngayong umaga, binigay na pagkakataon ng Panginoon yan to reveal His will to each one of us. No? Hindi para lamang kilitiin ang mga tainga natin. No? Hindi lamang para i-entertain tayo. No? Hindi lamang para pasigawan tayo ng praise God, praise the Lord, or hallelujah. Gustong or ginawa ng Panginoon. No? Lagi niya tayong pinapangaralan ng Kanyang salita. Para sa panahon
na tayo po ay dumadaan sa kadiliman, we will not forget His Word. Ang mga apostol na ito, natatakot sila, no? Babasahin niyo sa Mark, sila ay bumalik sa bahay nila kasi natatakot sila sa mga Hudyo, baka sila ay bugbugin din katulad ng ginawa sa kanilang leader. So sa panahon ito, dahil namatay yung kanilang leader, takot na takot silang lahat. And they forgot the promise of God that Jesus will rise again after 3 days. Nawa, ito may maging paalala sa bawat isa. No? Na yung ginagawa natin dito, ay hindi para lang may magawa tayo tuwing Sunday. Hindi dahil sa naka-ugalian na natin. Hindi dahil sa nakakahiya pagka hindi tayo pumunta. Yung ating pong pag-devotion, pagka-quiet time, hindi natin yan pinagtutuunan ng pansin para masabi lamang na tayo ay nagka-quiet time. Para hindi tayo maiwan pagka nagkikwentuhan about quiet time. Hindi po. No? Ginagawa po natin yung mga bagay na ito. We expose ourselves, no, as much as possible sa salita ng Diyos para sa panahon ng pagsubok, no? Para sa panahon na tayo ay hinahamon. We will not forget this. Diba? Katulad na nangyari po sa mga apostol nito. Nagkagulo sila, nagpanik sila nung mawala ang Panginoon sa Kristo. Hindi nila alam kung nasa. Imagine, si Mary Magdalene, no? Apungal talaga siya. Diba? Parang wala nang kinabukasan. Parang wala na siyang pag-asa. Di po ba? Mga kapatid, naman kung ipaalala yung lagi sa atin. I'm sure, meron tayong mga pinagdadaanan ng mga challenges sa ating buhay. Every day. Diba? Iba-iba lamang ang bigay. Ang salita ng Diyos ay available sa bawat isa para maging gabay natin at paghawakan natin. Kaya po sabi sa Psalm 119 verse 105. Ano po? Basahin niya po natin. Ready? Begin. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Alam niyo po na amazed ako sa pagkakasulat ni King David ng salita. Your word is a lamp to my feet, a light on my path. No? So I guess share ko na sa inyo kung bakit lamp for my feet and a light on my path. No? Pag sinabing lamp to my feet or for my feet, ang ibig sabihin, yung lamp ay para sa mga yung short distance lang na paglalakad. No? Sa panahon natin ngayon, flashlight. Diba? Yung flashlight natin, ginagamit natin pang short distance. Pero yung light on my path, ang idea po niyan ay yung parang street lights. At yung mga street lights, para saan po yun? Pangmalaywa. Okay? So, ano po ang punto dito ni Haring David about the Word of God? May mga desisyon tayo na or plano tayo na yung tawag dito, short plans. At meron tayong tinatawag na long plans sa buhay po natin. Di ba ba? Like, next year, anong plano natin? Anong plano natin ma-accomplish? Next month, no? Anong plano natin ma-accomplish? Alam nyo, pwede natin gamitin ang salita ng Diyos para maging gabay natin. Para mag-lead sa atin kung ano ang mga dapat natin gawin. Ano yung ipaprioritize natin. Ano yung mga i-let go natin. Okay? At sa mga plano naman natin ng mga pangmahabaan, no? Pangmatagal, like after 5 years, after 10 years, magagamit din po natin ang salita ng Diyos. Ano po? Family man yan, career man yan, no? Pag-aaral man yan, we can always look at His Word. And the Lord will always guide us through His Word. Ang dahilan kung bakit hindi natin naaabot yung mga goals natin o mga plano natin. Because we don't consult God's Word. Or maybe we always forget the Word.
kung atin po isa sa puso, isa sa buhay ang kanyang salita. Sa panahon ng pagsubok at sa ating paglalakbay sa mundo ito, ito po ay magiging ilaw natin, magiging gabay natin. Ituturo ng salita ng Diyos kung saan ka dapat dumaan. At ituturo din ng salita ng Diyos kung saan ka dapat umiwas para hindi ka papahamak. Mga kapatid sa umaga ito, gaano kalaki ang bahagi ng salita ng Diyos sa ating buhay? Nakakapag-desisyon ka ba? Or sa iyong pagdidesisyon, lagi ka bang kumukonsulta sa kanyang salita? Napakahalaga. Because when we forget the Word of God, we will panic. Magkakaroon ng emotion sa buhay. Mawawalan tayo ng kapayapaan. Matataranta tayo. Magkakamali tayo at mapapahamak. Kahit ganun po kahalaga na ating pong panghawakan ang kanyang salita. So, yun po ang una na dahilan kung bakit nagkaroon ng commotion, because they forgot what he said. Pangalawa, they failed to believe what he said. No? Marahil, narinig nila ni Matthew 3 beses yun. No? Na sinabi ng Panginoon na ako'y pahihirap at mamamatay, pero after 3 days, mabubuhay ako muli. Palagi ko na-get nila, pero hindi nila pinaniwalaan na mangyayari. Posible ba yun? No? Pero kung tutusin, dahil nga 24/7 for the past 3 years, magkakasama sila, dapat naniwala sila. Alam niyo bakit? Sapagkat I'm sure na balitaan nila o nasaksahan nila yung pagbuhay kay Lazarus. Di po ba? Na si Lazarus 4 days. So siguro kaya hindi naniwala ito mga ito kasi ang Panginoon 3 days. Siguro kung ika-4th day, maniniwala sila. Kaya ang Panginoon 3 days. Hindi natin alam. Pero, ang isang maliwanag dito, kahit na maliwanag yung sinabi ng Panginoon na mangyayari sa kanya after 3 days, hindi sila naniwala na pwedeng mangyari, na pwedeng mabuhay ang isang taong namatay for 3 days. Which is true. No? Hindi talaga kapag ipaniwala yun. Sa panahon natin ngayon, mamamatay lang ni Nora Udong, di ba? Hindi ko alam kung sino katagahanga dito ni Nora Udong, o may Pilita Morales. Pero, kung may magsabi kaya sa atin, okay, sabihin ko sa inyo, after 5 days, mabubuhay si Nora Udong. Mabubuhay siya ulit. May maniniwala kaya sa atin. Kung ipopost niya sa Facebook, no, bantayan niyo, mabubuhay ulit si Nora Udong. Siguro sa katerba yung bashing, no, na matatanggap ko. At ang sasabihin, false prophet ka. Kasi imposible. No? Kumbaga, it's illogical. Medically, scientifically speaking, imposible na ang namatay ay mabubuhay. Pero, ito po, bago nangyari, sinabi na ng Panginoon 3 beses. At ito po ang nagpapatunay na Jesus is God. Sapagkat ang Panginoon, hindi siya nagsisinungaling. At kung anong sinabi niya, yun ang mangyayari. Kaya mga kapatid, pagka may nabasa tayo sa Biblia, pag may narinig tayo, no, nabuhat sa Biblia na pangako ng Panginoon, let us believe it. No? Huwag tayong magduda. Kasi na-experience na ni Joshua. Ang sabi po ni Joshua, basahin niya po natin. Ready? Begin. Now I am about to wait in the way of all words. You know with all your heart and soul that one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not once has failed. Grabe, no? Si Joshua dito ay 110 years old na. At sabi niya, I am about to go the way of all the earth. Ang ibig sabihin na malapit na ako mamatay. At sa buong buhay ko, no, simula nung tinawag ako ng Panginoon nung ako ay 14 years old. Sabi niya, every promise has been fulfilled.
fulfilled, no one has failed. Mga kapatid, tandaan po natin ito, panghawakan natin. Ang pangako ng Panginoon sa atin ay matutupad. No? Hindi yun mabibig. Marahil hindi agad darating. No? Na naayon sa ating timing. Pero, one thing is sure, darating at matutupad ang pangako ng Panginoon. Ang sabi pa dito sa Numbers 23 verse 19, God is not human, that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? So dito po sinasabi ni Moses, no, na ang Panginoon, huwag nating isipin na siya ay parang tao. No? Hindi siya nagsisinungaling. Katulad ng mga tao, katulad natin. No? Na paiba-iba ang isip. Oo ngayon, mamaya hindi. Hindi ngayon, mamaya ay oo. No? Mangangakong ano pupunta, o kaya mangangakong na tutuparin yung kanyang sinabi, pero hindi. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo? May sabi ng isang TV commentator, pinakakuhan ka na nga eh, tapos aasa ka pang tutuparin. Parang nakakalungkot naman yung gano'n, di ba? Na basta tao ang nangako, huwag mo kasama tutuparin. Pero yun nga nakakalungkot. Sapagkat most of the time, ay totoo. Most of the time, may mga kaibigan tayo, kakilala tayo, na pinangakuhan tayo, pero hindi tinupad. At meron din tayo mga pinangakuhan. Di ba? Nagagawin, tutuparin, pero hindi natin tinupad. Kaya wala tayong pwede sabihin na, masama yung tao yan. Kasi tayo rin. No? May mga pinangako tayo, lalo tigit sa Diyos. May mga pinangako tayo sa Diyos na naniniwala ako na hindi natin tinupad. O hindi pa natin tinutupad. Kaya ngayon, umaga mga kapatid, tandaan po natin, sabi po dito, Numbers 23 verse 9, ang Panginoon pagkanangako, tutupad. Huwag natin siyang isipin na siya parang tao. Huwag natin isipin na katulad natin siya. No? Kapag nangako, hindi tutupad. Or laging nagsisinungaling. Okay? So, sabi po sa Mark chapter 9 verse 24, kung tayo po ay ngayon ay may pagdududa sa ating Panginoon. Kung meron po tayong, kung nararanasan na natin na para bang lubuluwag na yung kapit natin sa Panginoon. Magandang ito po ang ating ipanalangin. No? Sa Mark chapter 9 verse 24, basahin niya po natin. Ready? Begin. Immediately, the voice of others exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. Mga kapatid, nawayan ang ating ipanalangin. Every time na natutokso tayo na magduda, mag-alinlangan sa mga pangako ng ating Panginoon. Sapagkat ang diablo po ay gising. No? Hindi siya natutulog. Tutoksuhin niya tayo, mga kapatid. Nakatulad ng ginawa niya kay Eva, na pagdudahan ang mga sinasabi ng Panginoon. Hindi, pwede mong ano yan. Pwede mong labagin yan. Pwede mong suwayin yan. Pwede mong hindi sundin yan. Pwede iba ang iyong gawin. Pwede kang mag-compromise. Yan ang mga temptation. Lalo na pagdipit na tayo. Lalo na pagka parang kakapit na tayo sa pagpapatay. Mga kapatid, kung halimbawa wala na tayong kapitan, huwag kayong kumapit sa akin. Kumapit kayo sa akin. No? Sapagkat sabi dito, ang Panginoon, ang kanyang pangako, tutupad. Ang hawakan natin yung pangako. Sapagkat kung hindi yan mangyayari, o kung hindi natin yan gagawin, magkakaroon ng promotion sa buhay natin, sa pamilya natin, sa iglesia natin. No? Kung hindi natin pangahawakan ang pangako ng Panginoon. At ito rin tandaan natin. Pag ang pinaghawakan natin ay pangako ng tao, nagkakaroon din tayo ng promotion. Nagkakaroon din tayo ng problema. Sapagkat hindi talaga natin pwedeng asahan ang bawat isa sa atin. Sapagkat ang ating buhay, ang ating puso ay pabago. Okay po? So yun ang pangalawa na makikita po natin na
dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakagulo, no? Nung pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Di ba, dapat ang ina-expect natin, masaya sapagkat nabuhay na mabuhay ang Panginoon. Pero bakit ganito? No? Nagkaroon ng pagkakagulo, no? Ng iyakan. Because they forgot His word and they failed to believe. Kaya mga kapatid, sana lagi ko magpaalala sa akin. Bakit ba ako nagpapanik? Pwede niyo tanungin sa sarili. No? Bakit nadidepress ako? Bakit ako stress? Bakit ko inaaway lagi ang asawa? Bakit ko inaaway yung aking mga anak? Bakit ko inaaway yung aking mga office mates? Bakit galit ako sa mundo? Ano ang problem? What is the issue? Christian ako. There are two reasons. Maybe you forgot God's promises or you don't believe it. Ngayong umaga, it's about time. Paniwalaan natin, panghawakan natin, tindigan natin ang mga pangangalapahan sa atin. So yun ang muna, makikita po natin, the commotion. Ang pangalawang event o pangyayari, hindi lamang commotion, but the comfort of His resurrection. No? The comfort of His resurrection. Ang kaaliwan ng kanyang muling pagkabuhay. Okay? So, kailangan na ito ang maging effect, no? ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Magkaroon tayo ng kaaliwan. Sila noon, dapat sila magkaroon ng kaaliwan. No? Kalakasan. Bakit po? Bakit kailangan nila ng comfort? No? Bakit magbibigay ng comfort ang muling pagkabuhay ng Panginoon? Why? Because, una, they were disappointed. No? Sapagkat na-disappoint ang mga Israelites, ang mga Hudyo. No? Kung babasahin po natin sa book of Luke, nung ang Panginoong Kristo ay nagsabi na, sabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang Aramaic word doon ay ilay, lama sa baktan. So alam niyo po ba ang interpretation ng mga nakikinig sa kanya? Uy, tinatawag si Elijah. Tinatawag nila si Elijah. Alam niyo bakit si Elijah ang naisip na? Sapagkat kung babalikan ninyo sa 1 Kings chapter 17, yung ginawa ni Elijah, nung siya ay tumawag sa Panginoon. No? Anong ginawa ng Panginoon? Sinunog niya yung alay ni Elijah. No? Na nagpapatunay na siya ang tunay na Diyos at hindi si Baal. No? Kung baga, pinagtanggol ng Panginoon ang mga Hudyo that time. So, nung sumigaw si Christ, no? Nung ilay, laban sa baktan, akala ng mga Hudyo, katulad ni Elijah, may apoy ulit na magagaling sa langit. Hindi ko alam sino susunugin niya. Parang susunugin niya yung mga kalaban. Di po ba? Sapagkat, alam niyo po, hirap na ang mga Israelites sa pahirap na ginagawa ng mga Roman government. Napag-aralan natin yan last week. Na talagang sila'y alipin sa sariling bayan. Kaya, nung makita nila na itong si Christ, magaling mangaral, naghihimala, diba? Ang daming sumusunod. Sabi nila, aba, ito na yung tagapagligtas namin. Ito na yung Mesiyas. Ito na yung chosen one. Ito na yung sinasabi sa hula ni Isaiah na magtatanggol sa atin. Nung namatay siya, no? Nung hindi siya lumaban, habang siya ay pinapaw sa akin. Nung walang apoy buwan sa langit, they were all disappointed. Kaya kailangan mabuhay na mabuhay ang Panginoon to comfort the spirit na hindi siya katalo. Na hindi siya katulad kung iniisip nila nung kanilang disappointment. Sabi dito sa Luke chapter 23 verse 48, when all the people who had gathered to witness this sight saw what took place, they beat their breast and went away. Disappointed sa nung mamatay ang Panginoong Kristo. Kasi talagang inaabangan nila eh. Kung may mangyayari na maganda. Kung biglang
magmamagic, ang Panginoon sa Kristo. Parang sa boxing. Yung talo na, tapos biglang may encouragement na siya narinig, bigla siya lumakas ulit, tapos tinalo yung kalaban. Yun ang inaasahan ng mga Hudyo, but it did not happen. That's why they did their best. Talagang pinatakas nila yung kabilang dibdib. Talagang masama ang mga nila. Parang mali yung aking inasal. They were disappointed. Kailangan mabuhay ng muli ng Panginoon. Comfort them. Okay? So, sabi pa dito sa Luke chapter 24 verse 21, but we had hope that He was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. So, sabi nitong dalawang ito na naglalakad papuntang Emmaus or in the road to Emmaus, sabi niya, akala namin siya ang magliligtas sa Israel. Pero namatay siya. Tapos 3 araw na siyang patay. At kung babasahin mo yung mga susunod na mga talata nito, ang sabi nila, at may mga babae pa na nagsabi na nawawala daw siya. At hindi nila alam kung saan. So parang lalong gumulo. Lalo silang na-disappoint. Sapagkat yung inaasahan nila na magliligtas sa kanila ay nawawala. Or yung inaasahan nila ay hindi tinupad yung kanilang inaasahan. Nabigo sila. Parang mga politiko lang. Di ba? Binoto mo, no? Talagang ganda ng pangako eh. Kaya pag nasa pwesto na, di ba? Ang dami nating reklamo, ang dami mga binigo na mga pangako. Pero iba ang Panginoon Jesus. Iba ang kanyang pangako. Kaya dito po, makita natin, kailangan ng kaaliwan, no? Ng mga tao to because they were disappointed. At ngayong umaga, mga kapatid, if you are disappointed with God, are you disappointed with God? Marahil dumating na yung punto sa buhay natin. Na bakit Lord gano'n? Sabi mo, sasagot ka pag pray ako. Pray ako ng prayer. Pudbudan, tuhod ko. No? Ang sakit na ng aking likod. No? Sa pananalangin, pero bakit hindi ka pa rin sumasagot? Many times, pumapasok yung disappointment natin. Pagka hindi natin nakukuha agad yung gusto natin sa atin. Tandaan natin ang sabi sa Numbers 3, don't treat God as you do. Sapagkat ang Panginoon, sumasagot siya sa tamang panahon. Tinutupad niya yung kanyang Panginoon sa panahon na kailangan natin. Hindi sa panahon na gusto natin. Tandaan niyo yun, ha? Sumasagot ang Panginoon hindi sa panahon na gusto, kundi sa panahon na kailangan. Okay? So, they were disappointed. Next, the death of Christ. No? They need to be comforted because Christ died. Because of the death of Christ. Namatay ang itinatawag sa Kristo. Di ba? At alam niyo po, pagka, kahit naman yan, di ba pagka, sa mga politiko, pag hindi na sila nahalal, di ba yung mga pangako nila, hindi nila matutulad. Like, mga scholarships, no? May mga scholarship grants mo dito ng mga politician, ni congressman o ni senator. Ang laging pangako ng mga yan, hanggang nasa pwesto ako, ay may scholarship din. Kumbaga, binibigyan mo rin yung pressure sa kanila na iboto nyo ako lagi. No? Or maghapon pa kayo ng boboto kasi pagka binoto nyo ako, pagka narito ako lagi sa pwesto, may biyaya. May matatanggap. Pero the moment na matanggal na ako sa pwesto, sorry. No? Sorry, wala na. Lalo na pag namatay. No? Lahat ng mga pangako, no? Lahat ng mga inaasahan, wala na. Sorry na. No? Hindi na mangyayari. And that maybe is the thought going through sa mga apostles. Nung mamatay si Christ, nalungkot talaga siya. Kasi yung mga pinangaral ng Panginoon, yung mga ipinangako ng Panginoon,
ang tingin nila, ang pakiramdam nila ay kamatayan. May mga kapatid, may mga ganun ba tayong naiisip o pakiramdam? Parang hindi na yata ang pinapakinggan ng Diyos. No? Parang katulad ng kanyang pagkamatay, namatay na rin yung mga pangako. Diba? Nandiyan pa ba ang Panginoon? Kailangan mabuhay na mabuhay ng Panginoon to comfort this king. Kailangan nilang malaman na ang Panginoon ay hindi nanatiling patay. No? Kailangan nilang malaman na ang Panginoon ay buhay magpakailan. At hindi na siya kailanman mamamatay. Ibig sabihin, in fact, ito yung pagkapatay niya, sinabi niya rin. No? At yung kaya pagkabuhay ay sinabi niya rin. So, ibig sabihin, lahat ng pangako ng Panginoon, no? Lahat ng kanyang prediction, mangyayari. Kaya kung meron kang pinangahawakang pangako ng Panginoon sa iyo, ngayong umaga, at hindi mo pa nararamdaman, mangyayari yan sa timing ng Panginoon. Okay? So, yun po ang pangalawa. Ang pangatlo, sabi pa rin sa Luke chapter 24 verse 20, the chief priest and our rulers handed him over to be sentenced to death and they crucified him. Okay? So, yan yan. Ito po yung katotohanan ng dahilan kung bakit dapat sila i-comfort. Kasi nakita nila na ang Panginoong Kristo ay namatay. And then, ang pangatlo, na dahilan bakit sila i-comfort, dapat i-comfort, hindi lamang they were disappointed. Hindi lamang because of the death of Christ, but the disappearance of Jesus. Okay? Dapat bigyan ng kaaliwan ang mga tao ito sa muling pagkabuhay ng Panginoon because of the disappearance of the Lord Jesus Christ. Ang sabi ni Mary Magdalene, but Mary stood outside by the tomb weeping, and as she wept, she stooped down and looked into the tomb. And then, sabi niya, dito sa verse 13, then they said to her, woman, why are you weeping? She said to them, because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. So, nawawala. Diba? Siguro, okay na sa kanila yung namatay ang Panginoon, tapos daan dyan siya. Pero yung nawala, hindi mo alam kung nasaan. Diba? Alam niyo po ba, noon po 1981, kami po ay siyang na magkakapatid. Noon po 1991, yung kuya ko po, yung pangalawa, siya kami, ako ay pangwalo. Yung kuya ko ay pangalawa. Siya po ay seaman. At ang sabi niya sa amin, ako, by January 1, 1981, ay babalik din siya sa amin. Kumbaga, dito siya magsiselebrate sa Pilipinas ng New Year. Pero ang nakakalungkot ay February na. Wala pa yung kuya na. So yung tatay ko, tumawag siya sa office ng barko at ang sabi nung nakasagot, we are sorry to say, but the boat is missing and your son is missing. At alam niyo po ba, after how many years, hanggang ngayon, ay wala kaming alam, wala kaming balita kung ano ang nangyari sa akin. May mga panahon na napapanaginipan ko siya, na nagkita kami, no, na matanda na rin siya. No. May mga panahon na pag pinagkikwentuhan namin magkakapatid, no, ay inaalala namin yung impact ng aking kuya sa akin. Pero yun nga. Kumbaga, masakit man tanggapin, pero tanggap namin na namatay na siya, pero yung hindi namin nakita yung kanyang katawan. Ay parang hanggang ngayon may palay siya. You know what, there are times na, ano kaya buhay pa siya? No, kasi kung buhay pa siya, mga 71 years old na siya. No? So, hindi ko lang alam kung kilala niya pa kami, or kilala pa namin siya, o ano yung siya. Pero yun po ang pakiramdam pagka hindi mo nakita. No, yung katawan. Parang ano nangyari? Parang nasaan? Ganito po yung pakiramdam ni Mary Magdalene ng mga apostles at lahat ng mga apostles. Nasaan si Christ? Diba? Kaya, itong muling pagkabuhay ng Panginoon,
ay malaking kaaliwan sa kanya. Dahil nga nawala ang Panginoon sa Kristo, ma-realize nila na hindi naman pala siya. Yun nga, nalimutan nila at hindi sila naniwala sa sinabi ng Panginoon that after 3 days, siya ay mabubuhay pa. Ganito rin mga kapatid ang mararamdaman natin. Ano mo? Kung malimutan natin ang salita ng Panginoon, we will be disappointed. No? And we will feel that Christ died or Christ is risen. Kasi nalimutan ng mga tao na ang Panginoon ay mabubuhay pa. Mga kapatid, sana huwag natin kalimutan na ang Panginoon ay laging buhay. Hindi na siya mamamatay. Lagi siyang nakamatsyag sa atin. Alam niya ang mga pinagdadaanan natin, alam niya ang pangangailangan natin, at alam niya ang solusyon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Why? Because the Lord Jesus Christ, 2,000 years ago, resurrected from the dead. Okay po? So, yan po ang makikita natin na nangyari. Okay. So, dito, makita natin na dahil sa ito muna. So, makita natin. Okay, gusto kong tingnan niyo itong verse 10. Then the disciples went away again to their own homes. Nung hindi nila makita ang Panginoon sa Kristo, anong ginawa ng mga apostles or disciples? Umuwi na sila. Pero anong ginawa ni Mary Magdalene? He stood outside by the tomb, weeping. And then she stood down and looked into the tomb. Pumasok pa siya. Okay? And then pagdating dito sa verse 13, then they said to her, why are you weeping? She said to them, because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. So nakipag-usap pa siya. Di ba? Then ang pasunod na ginawa niya, now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. Then verse 15, Jesus said to her, woman, why are you weeping? Whom are you seeking? She, supposing him to be the gardener, said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Ito po ang gusto ko makita natin. Yung mga apostol, nung hindi nila makita, umuwi na sila. Pero si Mary, nagpaiwan pa siya. Hinalubog talaga niya. Hinanap na talaga ang Panginoon. At lo and behold, nakita niya. At based sa history, based sa Gospels, Mary was the first one who saw the Lord Jesus Christ. No? Dahil sa pagsasaga ni Mary, no? Nahanapin ang Panginoon sa Kristo, nagpakita ang Panginoon sa kanya. No? So, ang nakita ko po dito na pwede natin maging lesson na kung sa oras na ito, parang hindi mo makita ang Diyos. No? Parang feeling mo hindi ka na naririnig. Parang feeling mo hindi ka nila sinasagot sa iyong mga prayers. Parang feeling mo iniwan ka na ng Panginoon. Keep on searching. Keep on seeking. Sapagkat ang Panginoon ay magpapakita sa atin. Sabi dito, sa Jeremiah chapter 29 verse 9. Basahin niya po natin. Ready? Begin. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Okay? Pasin niyo yung word na with all your heart. Yung mga disciples, tinignan lang nila. No? Kaya hindi nila nakita. Pero si Mary, he sought the Lord with all her heart. Pumasok siya, nakipag-usap siya doon, hindi niya alam na angels pa rin mga kausap niya eh. Tapos paglabas niya, hindi niya alam na si Jesus na pala yung kausap niya. Hanggang sa tinawag siya ng Panginoon sa Kristo at nakita niya, Rabboni, my teacher. Nagpakita. Nakapagpapakita magpapakita ang Panginoon sa akin. Not physically, no? But the Lord will reveal His will to us. Kung sa oras na ito, hindi mo pa alam kung anong kalooban ng Diyos. Kung sa oras na ito, hinahanap mo pa rin, matagal mo na rin pinag-pepre, anong plano ng Diyos, keep on searching. Keep on seeking. Dahil sabi dito, you will find me when you seek me with all your heart. So ngayong umaga,
gaano karaming effort ang ginagawa to know the Lord, to know His will. Sapat na ba sa atin yung makinig lang tayo ng isang message? Okay na yun. Hindi ko nakita ang Panginoon. Hindi, ibig sabihin, hindi siya nagsasalita. Alam niyo, kung nabubuhay si Mary Magdalene yun, no? Babasahin niya talaga from cover to cover ang word of God. At pagkatapos ng basahin niya, babasahin niya ulit. No? Aatin siya parati. Makikinig lagi siya ng preaching. Babasahin, magpa-quiet lang siya lagi. Hindi siya titigil hanggang hindi niya nakikita ang kalooban. Sapagkat yun ang nangyari. At ganoon din tayo mga kapatid. No? If we will seek the Lord with all our hearts, we will find Him. We will find Him. Okay? So yun po ang pangalawa na makikita natin na pangyayari dito. Una, the commotion, the comfort. Ang panghuli, the challenge of His resurrection. No? Ang hamon para po sa ang hamon ng kanyang muling pagkabuhay. Okay? Balikan po natin. Nasabi dito sa verse 16 to 17. Basahin na po natin. Ready? Begin. Jesus said to her, Mary. She turned and said, Rabboni, which is to say, Teacher. Jesus said to her, Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say to them, I am ascending to my Father, and your Father, and to my God, and your God. So, ang unang challenge po na makikita dito natin ay yung the recipient of the challenge. No? Yung hamon. Okay. Sino yung recipient? Ito po ay si Mary Magdalene. Sino ba si Mary Magdalene? Nasabi dito, and also some women who had been cured of evil spirit and diseases. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. So, itong si Mary Magdalene, imagine mo, itong demonyo ang pumapasok sa kanya. Pero nung makita niya ang Panginoon sa Kristo, no, pinalaya siya. Pinalaya siya ang Panginoon sa Kristo, yung 7 demonyo na umaalipin sa kanya. No, so, imagine kung paano siya pinapahirapan, paano nasira yung kanyang katawan because of this possession. Pero siya ay pinalaya ng Panginoon sa Kristo. At bagaman, yung ibang mga Bible scholars ay ini-equate siya na siya yung nahuli na adulterous woman, pero ayon sa mga pag-aaral, walang proof na siya yung adulterous woman na yung babagay. No? So, parang ang main characteristics na ni-reveal about Mary Magdalene ay ito po. Siya po ay na-possess ng 7 demons, pero pinalaya ng Panginoon. So, anong significance? Bakit ang recipient ng challenge? Ano ba yung challenge? Tell to my brethren, no? Na your Lord is my Lord, your God is my God. Ang ibig sabihin, ibahagi mo sa aking mga kapatid, no? Na okay na ang relationship natin ng Panginoon. Okay? Sa panahon natin ngayon, ang challenge is to share the gospel. No? To share the good news. Pero sino ba itong recipient na ito? Isang babae na inaalina na o inalina ng masamang espiritu. Na noong unang panahon, basta meron kang ganong reputasyon, hindi ka panipaniwala. Okay? Hindi ka papakita kasi nakakatakot yan. Na kayo pa. Hindi nakakatakot. Kaya, kumbaga, bakit si Mary Magdalene ang kanyang inutusan na magbalita kung ano ang nangyari? Okay? Ang pangalawa, ang sabi dito, babae ang kanyang ipinagbalita ng isang napakahalagang balita sa kasaysayan ng Christianity. No? Sabi po dito, or according po sa tradisyon, hindi pwedeng maging witness ng babae. No? Dahil po dito, sabi dito, sa Luke chapter 24, verses 9 to 11, when they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary, the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. Ano sabi sa verse 11? But they did not believe the women because their words seemed to them like nonsense. No?
hindi nila pinapaniwalaan ang isang babae o ang mga babae na nagpapakatuon sa isang bagay na napakahalaga or napaka-controversial. No? Kasi sa kanila, or hindi ko alam kung paano sinabi ito ng mga kababaihan ito. No? Kaya ang dating sa mga apostles ay nonsense. Or, ang isang maraming dahilan ay kasi nga hindi naniniwala ng mga apostol na mabubuhay ulit si Christ. Or nalibutan nila yung pangako ni Christ. Kaya itong sinasabi nila na, yun nga, nakita nila, lalo si Mary Magdalene, nakita ko si Christ. Nonsense yan. Pero still, kahit na may ganung reputation ng mga babae, si Mary Magdalene pa, ang binigyan na privilege ng Panginoon sa Kristo. Una, para siya ang unang makakita. Pangalawa, siya ang unang magbalita. You know why? Because he sought the Lord. You know this. Kahit sa feeling mo, hindi ka qualified. No? Kahit ang feeling mo, hindi ka papakinggan. When you sought the Lord, or when you seek the Lord with all your heart, gagawin ka niyang qualified. Gagawin ka niyang credible. Kahit natin ng mga tao eh. Lalo tigit kung ang Panginoon Kristo ang iyong ibaba. Mga ngayon umaga ang dahilan kung bakit yun yan, natatakot tayo mag-share ng gospel. Kasi lagi ang tingin natin, we are not credible. We are not adequate. No? Kung titignan ng nila ang buhay natin, no? Marami silang pwedeng ituro. No? Lalo na, ewan ko struggle nito, ang hirap mag-share ng gospel sa mga kapatid, sa mga barkada. Kasi ang lagi sasabihin ay, kilala kita, no? Kung sasabi ka ng mga ganyan, magpakabait, ikaw, mabait ka ba? Diba? Kaya minsan, ano mo siya sa mga to? Mas gusto pa natin bakit ng bundok, no? Pumunta sa ibang mga lugar, liblib na lugar, to share the gospel. Kasi hindi tayo kilala. Diba? Pero sa ating mga loved ones, sa mga kakilala natin, hirap tayo. Gusto natin ng matinding training. Pero ito, si Mary Magdalene, dahil ang magandang balita ang share, hindi niya iniisip na inadequate ako. Hindi niya iniisip na ay babae ako, papaniwalaan niya ako. Hindi niya sinabi sa Panginoon na, sa iba mo na lang iutos yan. Ha? Kay Pedro mo na lang iutos yan. Kay Juan mo na lang iutos yan. Kasi lalaki yun, papaniwalaan, wag sa akin. Kasi hindi ako papaniwalaan. Tapos ganito nga nangyari. So pwede sabihin ni Mary Magdalene sa mga babae, kita mo. Diba? And I'm sure, may mga pagkakataon na tayo nagtaas loob na mag-share ng gospel. Tapos hindi tayo pinakita. And many times ang ating reaction, sabi na nga eh. Diba? Nakakapalit, tandaan ninyo, ang utos ng Panginoon sa atin is to share. Ang utos ng Panginoon kay Mary Magdalene ay ano? Go to my brethren and say to them. Hindi niya sinabi niya na, go to my brethren and convince them. Or much more, convert them to believe on what we see. Ang sabi lang, you say. You deliver the message that Jesus rose again. Okay? Sabi niya, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Nung sinabi niya po yun, ang ibig sabihin, our relationship is now open. Sapagkat nabuhay ako naman. No? You can call my Father, your Father. My God, your God. Okay? So, nakakapalit ngayon po umaga, all of us, na tumanggap sa Panginoon, we are also a recipient of this message. At kahit na tingin mo hindi ka qualified for credit, dahil sa Panginoon ang nagpunto sa atin, ang nag-challenge sa atin, hindi tayo dapat magdalawang isip, hindi tayo dapat makakot. Sapagkat ang gagawin lang natin is to share, is to say, this wonderful. Hindi to convert, hindi to convince, but to share the word. Kung sila'y ma-convince,
Kung sila ay ma-convert, praise God. No? Pero hindi ikaw ang dahilan. Bakit sila na-convert at bakit sila na-convince? Hindi dahil sa galing ng pagsasalita, but because it is the Word of God and because of the Holy Spirit. And that to that. Okay po? So, the recipient, and then, makita po natin dito, pangalawa, the reaction. No? So, ano ang naging reaction niya? Hindi sila naniwala. No? Sa balita ng mga apostol, o sa balita ng mga babae ito. As I've said, mga kapatid, ngayon pong umaga, may mga sisharean tayo na hindi maniniwala. They will reject us. Marami na sa akin kung mag-share ng gospel ang nag-reject sa akin. No? Kahit na 5 minutes lang, no? I-share ko lang sa inyo, 5 minutes lang. I-share natin talaga, i-share ko lang itong aking itong dapat mo wala. Sabi niya, hindi, wala akong 5 minutes. Hindi gagawin ako. At marami na nagsabi ko. Pero, napansin, ang na-realize, kung marami ang nagre-reject sa akin, mas marami ang kikinig. No? Kung magtutuloy-tuloy ka lang na mag-share, marami ang ready. Marami ang naghihintay ng magandang balita. Kaya, mga kapatid, sana maging mindset natin, katulad ng mindset ni Melton, naiintindihan niya na, ang aking role is to share, to say, not to convert, not to convince, not to share. Okay? So, kung ano man ang magiging reaction nila, ay mahalala ng Panginoon sa kanila. It's their accountability. Tayo, kung hindi natin sasabihin yung pinapagawa o iniutos sa atin na gawin, yun naman ang responsibility natin. Yun naman ang accountability natin sa kanila. Hanggang hindi natin sinasabi kung ano yung pinapasabi, ay may pananagot na tayo sa akin. Di po ba? Si Mary Magdalene, hindi siya ng dalawang isa. Sinabi. At kung ayaw nyo maniwala, o it's up. Okay? So yun po ang makikita. At ano pa ang luwa at panghuli? So, hindi na lahat. The ratification. Ratification. Ang ratification ay ang pagpapatunay, ano? Ang pagpapatutuo nitong challenge na. Okay? Dahil sa galing sa babae yung balita, hindi nila paniniwalaan. So, ginawa ng Panginoon, sa verses 19 and 20, yung ginawa ng Panginoon, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." When he said this, he showed him his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw. So dito po, nung araw na yun, kasi madaling araw nangyari, no? Na nakita nila na nawala ang Panginoon sa Kristo. Pero kung kinagabihan, same day at evening, no? Yung first day of the week, sarado yung kanilang mga pinto kasi natatakot sila na sila ay sumubin ng mga Hudyo. Bugbugin din sila at patayin. Ang Panginoon sa Kristo ay pumasok and he said, "Peace be with you." Then pinakita niya agad yung kamay niya sa kanyang tagiliran na may sugat. Okay? Mga kapatid, ngayon po umaga, ang nais ko lang makita natin, it is the Lord who will convince the people to believe in Him. Hindi po tayo. It is not our word, it is not our word. Kung hindi man sila makonvince ngayon sa ating mag-share, time will come. Ilan ba sa atin dito na yung unang pag-share pa lang, tumagal pa ngayon? Ako, maraming beses kami nag-share sa akin. Bago ko na-realize na, ano, kailangan kong tanggapin. May worship service sa bahay namin, may prayer meeting sa bahay namin, gabi-gabi. Pero, inaantok ako lagi. Nakakatulog ako lagi. Kahit na, may praise and worship doon sa bahay namin. Hindi ako interesado. But one time, habang naglalaro, meron ako nakitang youth pastor. Sabi niya sa akin, sumama ka sa akin. Punta tayo dun sa Blackfoot.
sa bahay ng pastor. At yun, doon na nagsimula na, kailangan ko ako. Yung ba? May panahon, may timing ng Panginoon. So, may mga sinishare siguro kayo na, tatanggap kayo, makakakilala kaya. Huwag tayo mapagod naman siya. Kasi yung salita mo na iyong binigay, sabi ng Isaiah chapter 50, hindi yung babalik na hindi na-accomplish ang purpose ng Panginoon. At ang Panginoon, sa hindi inaasahan na pangyayari, He will reveal Himself to those people who reject Him. Papatunayan talaga ng Panginoon. Totoo siya. Katulad na nangyari. No? The apostles rejected the news, no, of Mary Magdalene and the other ladies. Pero, sa kabila nun, tinuloy pa rin ng mga ladies yung kanilang damit. Tapos nun, nung kinagabihan, niratify ng Panginoon. Pinagpamahalan ng Panginoon na totoong sinasabi ng mga babae I am alive. Mga kapatid, as I close, maraming mga fake news na kumakain. Kahit anong aspekto ng buhay natin, ang daming fake news. And even in our spiritual lives, in our spiritual endeavors, Satan will inject fake news. Mga kapatid, sa pag-aaral natin tungkol sa Panginoon Jesus, dawa ito po ang ultimate na dahilan kung bakit tayo mananatiling magpapakatatag sa ating pong pananampalataya. Because 2,000 years ago, Jesus resurrected from the dead. Tayo pinagdala. Panginoon, salamat po sa inyong palaala. Salamat po, Panginoon, sa pagkat ang Panginoon sa Kristo ay hindi na natiling patay. Siya po ay nabuhay mo na siyang dahilan kung bakit naging patatag at matibay ang amin pong pananampalataya. Nawa ang katotohanan din ito ay magbigay sa amin ng lakas ng loob. Huwag kaming mahiya. Huwag kaming matakot na ipabuhay ang buhay na ninanais mo po sa amin. Kami po ay mabuhay ng isang tunay na Kristiyan. Mag-isip kami, magsalita kami, kumilos kami ng totoong pagsusunod ng Panginoon Jesus. Sapagkat sa pamagitan po nito, Panginoon, alam ko po na maihahayag ang mabuting balita, lalo digit sa mga tao na hindi ko nakakilala. Lord, tulungan po na ang salita mo ay maging bahagi ng aming buhay. Kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tawagin po natin ang song leader sa ating po.